Prof. I am si Miss Rizal from Titulan 1A. Tatalakayin natin ang tungkol sa globalisasyon ng epekto nito sa ekonomiya at kultura ng iba't ibang mga bansa or ng isang bansa. Simulan natin sa kung ano nga ba ang epekto ng globalisasyon sa ekonomiya ng isang bansa. Ang globalisasyon ay may malaking papel sa pag-unlad ng ekonomiya ng mga bansa sa pamamagitan ng eksportasyon or proseso na paglalabas ng produkto sa ibang bansa or sa loob ng ibang bansa. Ito ay proseso kung saan naglalabas ang isang bansa ng produkto para ipadala sa ibang bansa. Dahil dito ay nakakakuha ng kita ang bansang gumagawa ng ganitong proseso. Halimbawa na lamang ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay kilala sa pag-export ng mga produkto kagaya ng prutas, damit at iba pang mga pang-agrikultural na produkto. At ang kita mula sa eksportasyon ay nagagamit na ng Pilipinas sa iba't ibang proyekto at serbisyong pampubliko tulad ng mga edukasyon, kalusugan at pagpapatayo ng infrastruktura. At sa kabilang banda naman ay ang pagkakaroon ng importasyon or ang pagkakaroon ng proseso kung saan pinapasok sa isang bansa yung produkto mula sa ibang bansa. Dahil sa ganitong proseso ay nakakaroon ng maraming pagpipilian ng mga mamimili na mga produkto mula sa iba't ibang mga bansa. Dahil dito ay nagkakaroon ng mababang pagpresyo dahil nagkakaroon ng kompetisyon ang mga bansa or mga produkto ng ibang bansa na ipapasok sa isang bansa. At dahil din dito ay nagkakaroon ng mas kwalidad na produkto na maaaring mapakinabangan ng tao sa isang bansa. Ang eksportasyon at importasyon ay mahalagang bahagi ng ekonomiya or ang mga prosesong ito ay nagkakaroon ng magandang benepisyo or nagbibigay ng magandang benepisyo para sa isang bansa or ekonomiya ng isang bansa. Ngunit bukod sa magandang benepisyo na may ibibigay nito ay nagkakaroon din ito ng negatibong epekto. Katulad ng sa eksportasyon, ang labis na paglalabas ng produkto at services ay maaaring magresulta ng pagkaubos ng resources ng isang bansa. At para naman sa importasyon, dahil sa pagkakaroon ng maraming pagpipilian at mas kwalidad na produkto mula sa ibang bansa ay dumedepende na ang mga tao sa isang bansa sa mga imported na produkto at ito'y maaaring maging epekto or makaapekto sa mga local na industriya ng isang bansa. At dahil nga sa murang mga produkto na inaalok ng ibang bansa ay nagdudulot ito ng kompetisyon sa mga local na negosyo at pwede maging resulta sa pagkawala ng mga trabaho ng mga kapwa nating Pilipino. Sa makatuwid, mahalaga ang balanseng pamamahala sa eksportasyon at importasyon upang mapanatiling stable ang ekonomiya at protektahan ang lokal na industriya at natural resources ng isang bansa. At kapag nagkaroon ng balanseng paggamit sa mga resources or pagtangkilik ng mga produkto mula sa lokal at mula sa international or ang mga produkto mula sa iba't ibang bansa ay magkakaroon ng magandang epekto yun sa ekonomiya at maging maayos ang takbo ng pagpapalitan ng produkto ng iba't ibang mga bansa. Pagkatapos ng ekonomiya ay pag-aaralan naman natin ang epekto ng globalisasyon para sa kultura ng isang bansa. Dahil sa globalisasyon, mas madali na nating natutuklasan ang kultura ng ibang bansa at ang paglaganap ng teknolohiya at lalong-lalo na ang internet at social media ay nagbibigay daan upang mas maging accessible ang iba't ibang anyo ng arts, music at pagkain at iba pa na nasa iisang bansa.
Ang halimbawa na lamang nito ay ang pagkakaroon ng K-pop at K-drama mula sa Korea. Ito ay naging popular sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kasama na rito ang bansa natin or ang Pilipinas. Ito ay nagbigay daan upang mas makilala natin ang kultura ng Korea or ang teknolohiya ang naging daan upang mabigyan tayo ng idea mula sa um, kultura ng bansang ito. Gayon din ang mga pelikula na napapanood natin mula sa iba't ibang bansa kagaya ng mga Hollywood na nagiging dahilan upang mas makilala natin ang kulturang kanluranin. Subalit dahil sa teknolohiya ay nagkakaroon tayo ng negative effect or negatibong epekto para sa kultura ng ating bansa. Nang dahil sa globalisasyon ay nagkakaroon tayo ng pagtangkilik sa mga banyagang kultura na minsan ay nakakalimutan na natin ang mga sarili nating kultura. Halimbawa na lamang, mas marami ng kabataan ngayon ang mas pamilyar sa mga banyagang kultura at palabas kaysa sa mga sariling atin. At ito ay maaaring maging resulta sa pagkawala ng ating mga tradisyonal na gawi at kaugalian. So, dahil sa teknolohiya or globalisasyon ay nagkakaroon ng pagkawala ng mga tradisyonal na kultura ang isang bansa dahil mas tinatangkilik ng mga tao sa isang bansa ang mga kultura ng ibang mga bansa. Halimbawa dito sa Pilipinas, mas nakikita ng mga kabataan sa henerasyon ngayon na maganda ang tradisyon na sa pananamit, sa ugali, sa gawi ng iba't ibang mga bansa. Ang nagiging dulot dito ay ginagaya ng mga kabataan kung ano yung mga gawin ng iba't ibang mga tao sa iba't ibang mga bansa nang dahil nakikita nila ito sa social media. Napag-usapan nga natin ang epekto ng globalisasyon or nang dahil sa teknolohiya at paglaganap ng globalisasyon ay nagkakaroon ng hindi magandang epekto ito sa mga tao or sa isang bansa. Ang patatalakayin naman natin ngayon ay kung ano ang relasyon sa pagitan ng teknolohiya at globalisasyon at kung ano ang connection nito sa isa't isa. Ang teknolohiya ay isa sa pinakamalaking dahilan sa paglago o paglaganap ng globalisasyon at dahil sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya sa iba't ibang panig ng mundo ay mas nagiging madali ang pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa iba't ibang bahagi ng mundo or pakikipag-ugnayan ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Ang internet kagaya lamang at social media at iba pang mga pangkomunikasyon na teknolohiya ay nagbigay daan upang mas maging konektado ang mga tao saan man sila naroroon. Halimbawa nito, para sa negosyo, ang mga negosyo ay maaaring mag-outsourcing ng kanilang mga serbisyo sa iba't ibang mga bansa. Ang mga call center sa Pilipinas ay nagsisilbing halimbawa para rito kung saan ang mga kumpanya mula sa United States at Europe ay naglalagay ng kanilang customer service operations dito. At ito ay nagbubukas ng maraming trabaho para sa mga Pilipino at nagdadala ng kita sa bansa. So, nang dahil sa teknolohiya at globalisasyon ay nagkakaroon din ng pag-unlad or nakakatulong rin ito para sa paglago ng ating bansa dahil sa mga bagay na ino-offer ng ibang bansa sa ating mga Pilipino. At nabanggit ko nga kanina ang tungkol sa pakikipag-ugnayan o pagkakaroon ng connection ng mga tao sa iba't ibang bansa at magsisilbi itong magandang epekto ng globalisasyon.
sa ekonomiya sa pagbubuo ng malalim at magandang relasyon sa pagitan ng mga bansa. At ang pagpapalitan ng mga produkto at serbisyo ay nagtataguyod ng kooperasyon at pagtutulungan sa pagitan ng mga bansa na mahalaga para sa pangmatagalang pag-unlad ng bansa at mga bansa. Pagkatapos nga natin talakayin kung ano ang nagiging epekto ng teknolohiya sa or paglaganap ng teknolohiya dahil sa globalisasyon at pagkakaroon ng connection at pakikipag-ugnayan ng mga tao para sa paglago ng ekonomiya ng kanilang mga bansa, ay pag-usapan naman natin ngayon ang pampolitika at organisasyon. Sa aspeto naman ng politika, ang globalisasyon ay nagresulta sa pagbuo ng mga organisasyon or grupo na pang international at pwede rin pang national na naglalayong magtaguyod ng kapayapaan at seguridad sa buong mundo. Ang United Nations ay isa na sa mga halimbawa para rito. Ito ay organisasyon na binubuo ng maraming bansa na nagtutulungan upang lutasin ang mga suliraning pampolitika at pangseguridad sa buong mundo kung saan pinapanatili nila ang kapayapaan at seguridad ng mga bansa. At isa na rin dito ang ASEAN or ang Association of Southeast Asian Nation, kung saan ang mga bansa sa Timog Silangang Asya ay nagtutulungan para sa ekonomiya, politika at kultura ng iba't ibang mga bansa. At ang mga organisasyong ito ay naglalayo magtatag ng kooperasyon sa pagkakaisa sa mga rehiyon at nagtataguyod ng mga hakbang para sa ikabubuti ng kanilang mga kasaping bansa. At kasunod naman ay ang epekto ng globalisasyon para sa pangkapaligiran at sa patuloy na pag-unlad ng mga bansa at pagtaas ng mga produksyon ay hindi natin maiiwasan ang pagkakaroon ng mga suliraning pangkapaligiran or pangkalikasan tulad ng pollution at climate change na nakakapekto sa pamumuhay ng mga tao sa loob ng isang bansa. At dahil dito ay nagkakaroon ng mga organization or pandaigdigang organisasyon or national organisasyon at kasunduan na naglalayong tugunan ang problemang ito. Katulad na dito yung mga organization na nakapokus sa pag-maintain ng magandang kapaligiran at pagkakaroon ng mga aktibidad or action para sa or upang maiwasan ng pollution at climate change. Isa na rin ditong example ay ang Paris Agreement na ino-offer sa atin ng ibang bansa, kung saan ang kasunduang ito ay naglalayo na bawasan ang carbon emissions ng mga bansa upang labanan ang climate change or ang pagkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa mga pabrika sa iba't ibang panig ng Pilipinas, kung saan ang pabrikang iyon ay nagdudulot ng polusyon na nakakaapekto sa ating paligid. Sa pamamagitan ng globalisasyon ay nagiging posible ang kooperasyon ng iba't ibang mga bansa upang harapin ang mga suliraning pangkalikasan. At ang pandaigdigang komperensya ay nagiging daan upang magkasundo ang mga bansa sa mga hakbang na dapat ay gawin upang maprotektahan ang ating kalikasan. Mahalaga ang pag-unawa sa mga ganitong uri ng epekto ng globalisasyon sa ating ekonomiya, kultura at politika. At bagaman may negatibong epekto or aspeto, ang globalisasyon ay hindi natin maikakaila na malaki ang naitutulong ng globalisasyon para sa ikauunlad ng bansa or dahil sa mga
benepisyo nito ay nagbibigay ito ng mga oportunidad na nagdudulot upang mas mapaunlad pa ang isang bansa at ang ekonomiya, politika at kultura ng isang bansa. Ang patuloy na pagdaloy ng globalisasyon at pagtaas ng akses sa teknolohiya ay dapat gamitin sa magandang paraan at ang pagbibigay ng limitasyon ng mga tao para sa paggawa ng mga hakbang or aktibidad ay makakatulong upang maiwasan ang posibleng negatibong epekto ng globalisasyon at ng teknolohiya para sa bansa. At sa pamamagitan ng mga ganitong uri ng pag-aaral or discussion ay nagkakaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa sa mga nagaganap sa ating paligid at sa buong mundo. At ang nais ko lang iparating ay sana ay mas maging mapanuri ang mga tao at alamin kung paano natin magagamit ang teknolohiya at ang globalisasyon or ang benefits ng globalisasyon para sa ikabubuti ng ating bansa at ng mundo. At sa pagtapos ng discussion na ito, nalaman natin ang mga epekto ng globalisasyon sa iba't ibang bansa or sa buong mundo. Narito ang mga positibo at negatibong epekto nito para sa ekonomiya, kultura, politika, pangkapaligiran sa buong mundo. At makikita natin na dahil sa paglaganap ng teknolohiya ay patuloy rin na lumalago ang epekto ng globalisasyon sa iba't ibang panig ng mundo. At ang magagandang benepisyo nito ay maaari nating magamit para sa pag-unlad ng bansa at mas mapalago at mas mapatibay pa ang relasyon ng ating bansa or ng mga bansa sa iba't ibang panig ng mundo. At iyan lamang po ang patungkol sa discussion ko about sa epekto ng globalization sa iba't ibang mga bansa.